Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 29 October 2023. Bilisan na natin at magdi-day off pa tayo. Nandito na tayo sa Unang Hari chapter 21, ang ubasan ni Nabot. Unang Hari chapter 21 verse 1, malapit sa palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel, sa Samaria ay may isang ubasan na pag-aari ni Nabot. Verse 2, isang araw sinabi ni Ahab kay Nabot, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan, gagawin kong taniman ng gulay sapagkat malapit na ito sa aking palasyo, papalitan ko ito ng mas mainam na ubasan o kung gusto mo naman, babayaran ko na lang ito sa tamang halaga. Verse 3, ngunit ganito ang naging sagot ni Nabot, minana ko pa po sa aking mga ninuno ang ubasang ito, hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa inyo. Verse 4, umuwi si Ahab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabot. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Verse 5, nilapitan siya ng asawa niyang si Jezebel at tinanong, ano bang problema mo at hindi ka makakain? Verse 6, sumagot ang hari, kinausap ko si Nabot na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan, ngunit tinanggihan ako at ang sabi, hindi raw niya maaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. Verse 7, sagot sa kanya ni Jezebel, para ka namang hindi hari ng Israel, halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabot. Verse 8, gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinataka ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatandang pinuno at pangunahing mamamayan sa lungsod na tinitirhan ni Nabot. Verse 9, ganito ang sabi niya sa sulat. Pasensya na guys, nagmamadali lang talaga para mabilis tayo matapos. Verse 9, ganito ang sabi niya sa sulat. Ulitin ko ha, ang gumawa ng sulat is yung reyna ha. Verse 8, Unang Hari chapter 21 verse 8, gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari. Hindi talaga si hari ang sumulat ha, yung reyna, yung asawa niya. Tinataka ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatandang pinuno at pangunahing mamamayan sa lungsod na tinitirhan ni Nabot. Verse 9, ganito ang sabi niya sa sulat. Magpahayag kayo ng isang araw ng pag-aayono, tipunin ninyo ang mga tao at parangalan ninyo si Nabot. Verse 10, kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Nilapastangan niya ang Diyos at ang hari, pagkatapos dalhin niya siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Verse 11, tinupad ng matatandang pinuno at ng mga opisyal ng lungsod ang utos ni Jezebel. Verse 12, nagpahayag sila ng isang araw na pangkalatang pag-aayono, tinipon nila ang mga tao at pinarangalan si Nabot. Verse 13, lumabas ang 2 bayarang saksi at si pinaratangan ng ganito. Nilapastangan ni Nabot ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabot ay inilabas sa lungsod at binato hanggang mamatay. Verse 14, nagpasabi naman agad sila kay Jezebel, patay na po si Nabot na taga Jezreel. Verse 15, pagkatanggap ng ganoong balita, nagpunta si Jezebel kay Ahab at sinabi, hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabot, hindi na siya makakatutol, patay na siya. Verse 16, nang malaman ni Ahab na patay na si Nabot, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Verse 17, sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe. Verse 18, puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria, makikita mo siya sa ubasan ni Nabot, naroon siya upang kamkamin iyon. Verse 19, sabihin mo sa kanya, pagkatapos mong paslangin ang tao ay kukunin mo pati ang kanyang ari-arian, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabot, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo. Verse 20, sinabi ni Ahab kay Elias, nakita mo naman ako, aking kaaway, sagot naman sa kanya ni Elias, hinanap kita muli sapagkat nalulung ka na sa paggawa ng masama sa paningin Yahweh. Verse 21, malagim na parusa ang babagsak sa iyo, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Verse 22, paparusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ginalit mo ako at hinimok mo ang Israel sa pagkakasala. Verse 23, ito naman ang pahayag laban kay Jezebel. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel. Verse 24, sino man sa angkan ni Ahab ang mamatay sa bayan ay kakainin. Ang lupit guys, verse 24.
Unang Hari, chapter 21, verse 24. Sino man sa angkan ni Ahab ang mamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakainin ng mga buitre. Ang saklap. Nadamay-damay na guys. Hindi lang si Haring Ahab at si Jezebel ang mamamatay, kundi pati angkan. Ang lupit talaga ng parusa nila. Oy, bakit isa lang ang may kasalanan? Bakit lahat ay mamamatay ng angkan? Okay, verse 25. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, walang nakapantay sa mga kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. Makasalanan kasi masyado yung nila. Yung itong dalawa na to. Verse 25, dahil sa mga sulsol ni Jezebel, walang nakapantay sa mga kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. Verse 26, Unang Hari, chapter 21, verse 26, ginawa niya ang mga mahalay na kasalanan sa pamagitan ng pagsamba niya sa mga Diyos-Diyosan. Guys, yan talaga ang number 1 na ayaw ni Father God, oh. Yung ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay, verse 26, ginawa niya ang mga mahalay na kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba niya sa mga Diyos-Diyosan gaya ng mga Amoreo na pinalayas ni Yahweh nang pumasok ang bayang Israel sa lupaing iyon. Verse 27, nang marinig ni Ahab ang mga sinabi ng propeta, pinunit niya ang kanyang damit, nagsuot ng damit panluksa, kahit sa pagtulog, nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Verse 28. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Elias, verse 29, napansin mo ba kung paano nagpapakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpapakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya ay nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan. So yun na, hindi pala natuloy. Pero pag namatay na si Ahab, paparusahan nyo ang angkan. I think guys, kung yung kung halimbawa na lang din yung mga, magpakumbaba rin yung mga angkan niya siguro, malay natin hindi rin itutuloy ni Father God yung pagpatay sa mga angkan na to. So hanggang dito na lang muna at ako'y nagmamadali na. Bukas na yung Unang Hari chapter 22, binalaan si Ahab. So bye everyone, God bless.